Mga ito ay ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. Ito natin bilang Diyos, sa mga pagkakataon na kami Diyos ay nakapagpuri sa iyo at nakalapit sa iyong harapan. Salamat din at sa mga panunod ko, kami ay makapakinig din ng mga salita, mga pagpapahayag na magitan ka sa amin, O Diyos. Gamitin mo ang mga pagpapahayag nito, pangipahayag ng kalooban mo, pangipahayag ang mga salita mo at mga pakikipagtipan mo sa iyong mga likod. Kung paano mo iyong sinambit sa mga propeta at sa mga apostol, ay siya rin namang dumating sa amin at aming malaman ang mga bagay na ito upang kami mga dala at makasunod sa iyong mga palatuntunan. Pangunahan mong palagi ang bawat isa ayon sa pagkabay ng Espiritu Santo na magawa namin ang nararapat at ang matuwid at mabuti na ayon sa kapanalan na iyong ipinamaglig sa bawat isa. Hatiin ka, O Diyos, at palain mo ang bawat isa sa amin ng pagpapalang mula sa iyong kapangyarihan at mula sa langit na sa amin, O Diyos, ay nananagana. At patuloy mong pakilusin ang Espiritu Santo. Kami, O Diyos, ay magkaroon ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa iyo na malaya at sa bawat oras at sa dili kami, O Diyos, ay makatulog sa iyo. Murihin ka, tuwalating ang dakilang Panginoon Jesus. Amen and amen. Nehemiah chapter 1 verse 10. Nehemiah. Nehemiah. Okay. Ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod. Amen. At ang iyong bayan na iyong tinubos sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong malakas na kamay. Amen. Sabi, praise the Lord, ang mga tinubos ng Diyos. Ako, diyan. Alampakan natin ang Panginoon. Amen. Narinig natin na tayo ay tinubos ng Diyos. Kasi sabi niya, ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod. Amen? At ang iyong bayan. Sa Diyos na rin napakahalaga ng bayan. Amen? Pag Diyos ang pinag-uusapan, ang napakahalaga ay bayan. Ang iglesia ay i-convert niya into bayan. Amen? Napag-aralan na natin yan. Kasi nga, pag ang ating Panginoon Kristo ang pag-uusapan, ang mahalaga sa Kanya ay iglesia. Bakit? Sa pamagitan ni Jesus Christ, ang lahat ay sasampalataya, ang lahat ay susunod. Amen? Pero, hindi na ang ating Panginoong Hesukristo, hindi na bilang Panginoong Hesukristo ang maghahari sa mga darating na panahon, kundi bilang Diyos. At ang Diyos ay tumatawag ng bayan. Amen? Ang Diyos ay tumatawag ng isang bayan. Ang ating Panginoong Jesucristo, nagtatag siya, tumatawag siya ng mga hinirang sa pamagitan ng iglesia. Ngunit, kung ipagkakasundo na tayong lahat sa Diyos, amen, ito na ay tatawaging bayan ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sapagkat mas malaki ang bayan kaysa sa iglesia.
Amen. Mas matatag ang bayan kaysa sa iglesia. Amen. Mas makapangyarihan ang bayan kaysa sa iglesia. Kaya, sa pagtatag sa atin ng Diyos na isang bayan, sabi niya, ito ay composed of mga lingkod. Amen? Ang bayan ay binubuo ng mga lingkod ng Diyos. Amen ba? Hindi yung bayan na pinili lang kung sino-sino. Hindi yung bayan na pinili lang kung saan nanggaling. Pwede rin naman. Kasi nga, yung parabulo ng kasalan. Sabi nga, naghanda yung ikakasal. Tapos sabi niya, mag-imbita kayo. Yung mga inimbitahan, wala. Hindi pwede. Saan sila abala? Abala sa bagong biling bukid. Asikasuhin ko muna yung bagong biling lupa. Tataniman ko muna ng pwedeng itanim. Hindi sila pumunta sa kasalan. Meron pa yung mga mararangyang tao. Sabi niya, marami silang gagawin. Busy sila. Yung iba, bagong kasal kami, hindi kami pwede dyan. Ang daming dahilan. Amen? Doon sa kasalan. Kaya anong sabi nung ikakasal, yung naganda sa kasal? Sabi niya, pumunta kayo sa lansangan, imbitahin nyo yung mga tao na naroon. Amen? Sila ngayon yung mga naging mabalan. Kung saan-saan sila dako, nadatnan ng invitasyon. Nung tumugon sila, kapalad sila, tumugon sila. Amen? Ganun ang kalagayan natin. Ganun ang kalagayan natin. Amen? Kung saan-saan tayo hinanap, kung saan-saan tayo natagpuan ng Ebanghelyo, si Ben, taga ano to? Saan ka ba? Masbate o Leyte? Leyte. Pero tatay mo taga Masbate? Leyte. Si Ate Glo ang taga Masbate, no? O, kung saan tayo nadatna ng Ebanghelyo, amen. Ngunit tinipon tayo ng Diyos. Amen. Yung mga itong taga saan ba yung mga yun? Taga Kapis. Taga Kapis. Libre ako punta nila rito. Amen. So kung saan tayo natagpuan ng Ebanghelyo. Amen. Pero tayo ngayon ay mga tinatawag na tinubos ng Diyos. Amen. Tinubos sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng kanyang malakas na kamay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We are redeemed by the Lord. Amen. Nung siya sa pamagitan ng Ebanghelyo ng kanyang kamatayan sa krus, tayo ay natubos. Amen. Nung tayo rin naman ay tumalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, then nagkaroon tayo ng pagkakataon sa imbitasyon. Amen? Anong imbitasyon yun? Kung babasahin natin ang Revelation chapter 19 at Revelation chapter 9, imbitasyon sa kasalan. Amen? Imbitasyon sa kasalan. At sa kasalan na yun, tayo ay haharap sa Panginoon. Imbitado tayo. Amen? Hindi na pagandaan. Bigla na lang kasi spontaneous, dumarating kung ano, kung ano ang daloy ng pagpapahayag. It is in Revelation 19 and Revelation 9, ng kasalan, na kung saan iniimbitahan tayo ng Diyos na dumalo. Amen? At sa kasalan na yon, ang handa ay ang mga tao. Yung mga tao, sino? Yung mga mayayaman, yung mga makakapangyarihan na
lilipulin sila ng Diyos. Sila ang handa. Amen. Kaya, spontaneous, hindi natin, it's in Revelation 9. Amen. Imbitado tayo. Kaya, dangan nga lang na tumalima tayo sa Ebanghelyo, kailangan nating dumalo. Amen ba? Kailangan nating dumalo. Dahil kung hindi kayo dadalo, baka mapasama kayo dun sa mga mapahamak. Amen. Kasi yung mga dadalo sa pagtitipon na yon ng kasalan ay sila lang ang makakasaksi ng mga bagay na mangyayari. Ang pagkawasak ng sanlibutan, ang pagkamatay ng mga makakapangyarihan na tao, amen, sila ang magiging handa. At tayo, mga dumalo sa imbitasyon ng Panginoon, manunood na lamang tayo, masasaksihan natin ang mga mangyayari, at masisiyahan tayo. Paano masisiyahan? Buti nga sa kanila? Hindi naman siguro. Masisiyahan tayo sapagkat iniligtas tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Diyos. Amen? Kaya yung mga inimbitahan sa kasalan na yon ay kinakailangan dumalo. Amen? Upang maligtas. At sa pagdalo doon sa kasalan na yon, kailangan pumunta ka. Kailangan dumalo ka sa pagtitipon. Amen? Dumalo ka sa pagtitipon. Naunawaan niyo mga kapatid? Amen? Iniimbatahan tayo ng Diyos sa isang pagtitipon na kailangan nating pumunta at kailangan nating dumalo. Amen? At kung magawa natin ang mga bagay na yun, masasabi natin na tayo ay lubos na tinubos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng kanyang malakas na kamay. Bakit? Pupuksain niya nga lahat ng mga pangyarihang bansa. Wawakasan niya ang lahat ng mga naghahari-hari ang tao dito sa mundo. Makapangyarihan ba ang Diyos? Malakas na kamay ba ang iiral? Sabi nga ng ibang talata, kamay na bakal. Bakal, kamay na bakal ng Diyos. At walang sino mang makakatalo pag kamay na bakal na ng Diyos ang bumiral. Lahat ng masama lilipulin, lahat ng mga bagay na ito mawawasak, ngunit hindi sira. Ang sabi ko na nabasa natin, 4:27 ng Jeremiah. Ito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Amen? Masisira ang lahat ng mga bagay. Malilipol ang lahat ng mga masasama. Mga nagagandahang building na yan, mga nagagandahang resort na yan, mawawala. Ngunit hindi lubos na kawakasan sa sanlibutan. Bakit? Nagpapatuloy pa ang sanlibutan sa paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. Balikan natin Nehemiah 1:10 at doon natin masasabi na dakilang kapangyarihan ang nahayag, dakilang kapangyarihan ng Diyos at malakas na kamay ng Diyos. Amen. Sino ang mga nangaligtas? Sino ang mga natubos? Sino ang mga natira? Ang mga lingkod. Amen. Sino ang natira? Ang bayan ng Diyos. Amen ba? Amen. Lingkod ba tayo ng Diyos? Okay. Kunin natin, mas maganda sa verse 9. Verse 9. Ito, ano to tipan ng Diyos, pakikipag-ugnayan ng Diyos, at gagawin ng Diyos ito. Ginawa na ng Diyos sa mga Israelitas. Amen. Mamaya tingnan natin, mayroon ding pakikipagtipan ang Diyos sa hintil. Amen. Sa bagong tipan, sa mga hintil. Ngunit kung kayo magsibalik sa akin,
At ingatan ninyo ang aking mga utos. Napakahalaga talaga sa Diyos na sundin natin ang salita. Sabi ko sa inyo nung nakaraan, ang salita ng Diyos sa Kanya, ito ay batas na kailangan nating gawin at isagawa. Amen? Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos dahil pag binaliwala natin ang Diyos, darating ang galit ng Diyos. Amen? Darating ang galit ng Diyos. Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Amen? Nung sinuway ni Eva at Adan ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos sa kanila, nagalit ang Diyos, sinumpa sila. Amen? Sinumpa sila. Hindi na sana madadagdagan ng kautusan. Yun lang, huwag lang kayong kakain ng punong kahoy ng pag-alam ng masama at mabuti. Yun lang sana ang magiging batas. Nagkasala sila. Nadagdagan pa ng nadagdagan hanggang ngayon. Nadagdagan na ng nadagdagan. Ang salita ng Diyos ay batas. Huwag nating susuwayin. Amen? Dahil pag sinuway natin ito, magkakaroon siya ng domino effect hanggang sa magiging mabigat na ang salita ng Diyos. Hanggang sa magiging mabigat na ito. Amen? Pero salamat sa Diyos, pinagaan ng Diyos ang mga salitang ito para sa atin. Maging ang daan ng kaligtasan ay pinagaanan ng Diyos sa atin. Hindi na ikaw ang mamamatay, siya na ang namatay para sa atin. Amen? Upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan iniaalok ng ating Panginoon. Ito, ngunit kung kayo magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kadulutuluhang bahagi ng mga langit, akin ngang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Naunawaan niyo mga kapatid? Naunawaan niyo? Okay, magsipanumbalik tayo sa Diyos. Magawa na natin yan. We are here praising the Lord, serving the Lord. Amen. Binibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Ginagawa na natin lahat ng paglilingkod para sa Diyos. Amen. Ang ating mga gawa ay inaalay na natin sa Panginoon. Nabubuhay na tayo para sambahin ang Diyos. Napakahalaga na yan. Yan na ay magiging kaluguran sa Panginoon. Amen. Nasunod na natin ang mga salita ng Panginoon. Nagpapatuloy tayo. Sabi niya, kahit mapadpad kayo kung saan. Ay mga nasa ibang bansa, ay kinig ko sila. Mga nasa iba't ibang lugar, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kahit saan kayo naroroon, ibabalik kayo ng Diyos. Amen. Ibabalik kayo ng Diyos. Okay. Kahit saan kayo itapon, sabi ng Biblia, kahit sa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin ang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila. Amen. Sa dakong aking pinili. Saan tayo paroroon? Sa gusto nating lugar o sa lugar na pinili ng Diyos? Ano masasabi? Pinili yan ng Diyos. Paano masasabi? Amen. Ngayon nga ay pinili ng Diyos. Masasabi natin na may gabay ng Espiritu Santo ang mga pangyayari. Amen ba? Ngayon, sabihin ng iba, mayroon din kami isang lugar, dito na lang kami. Ang tanong, nagaganap ba ang salita ng Diyos o ang mga pahayag sa Biblia sa lugar na pinili niyo? Yan lang ang tanong. Amen? Yung lugar ba na sinasabi nyo ay pinili ba ng Diyos para sa inyo? Bibliahin natin. Nagaganap ang mga pahayag ng Biblia. Amin ba o hindi?
Tama o tama? Ay, mga taga-Sidra, kausapin niyo sila. Pinagkukulang pa kayo ng Diyos doon? Sabi natin, parang sa lugar na yon, parang wala ka talagang pagkukuhanan ng kung ano. Kung kayamanan ang hanap mo, wala doon. Amen? Kung material ang hanap mo, wala doon. Pero nakita ko, buhay sila. Hindi sila nagkukulang. Amen? Mag-aalinlangan ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Yung iba nagsasabi, dito na lang kami. Meron din kami isang dako. Ang tanong, nagaganap ba ang pahayag ng Biblia o ng salita ng Diyos sa dakong pinili mo? Ang tanong, na-develop na ba yung lugar na pinili mo? Ang tanong, ilang kayo ngayon sa lugar na pinili mo? Baka hindi ka pa nga pumunta, hindi ka pa naghahanda sa lugar na yun. Dahil parang wala sa'yo yung ebidensya ng pag-uunawa sa salita. Amen? Dahil hindi mo pinahalagahan yung pagpapahayag ng Espiritu sa kabuuan ng Iglesia, sigurado hindi mo rin papahalagahan yung sinasabi mo ng isang lugar. Amen? Pupunta ka na lang doon pag-uwan na talaga. Ngayon, masasabi natin na ito ang lugar na pinili ng Diyos dahil nagaganap ang salita ng Diyos. Basahin mo ang Biblia. Kanino nagaganap? Ano ang nangyayari? Ano ang pinangyayari ng Diyos? Amen. May dalang patotoo ba ang lugar na ito? Amen. Yun na lang pag-usapan natin. Yung isang dako ng iba, may patotoo na ba? Wala pa. Amen. Itong sa atin, itong isang dako, sinasabing Sidar, ay marami ng patotoo. Amen. Ini-encourage nila na isiparit na sila na maging barangay. Dahil sakit na sa ulo ng kapitan. Pero magiging barangay na sa mga darating na panahon. Amen? Nagaganap pa ang salita ng Diyos. Nagaganap. Ang pagbabala ng Diyos at ang mga bagay na ating pinangahawakan ay nangyayari. Amen? At siyang mangyayari pa. Amen? Patuloy natin pag-aralan ng Biblia. Ano pa kaya ang gagawin ng Diyos sa isang dako? Tapos hintayin mo. Subukin mo ang Diyos. Gagawin ba niya ito? Amen. Subukin natin ang Diyos. Magsaliksik kayo ng Biblia para malaman ninyo. Amen. Kung paanong kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga lingkod at sa bayan na kanyang itatatag. Ngayon, hindi na pinili, itatatag. Amen. At saan niya ilalagay? Sa dakong pinili ng Diyos. At doon niya sila patatahanin. Amen. Doon niya sila patitirahin. Doon niya sila titipunin. Amen. Upang sa pangalan ng Panginoon sila ay pagpapalain. Upang sa pangalan ng Panginoon sila ay mga liligtas. Upang sa pangalan ng Panginoon sila ay hindi mga papahiya. Amen? Hindi sila mga papahiya. Subukin natin ang Diyos. Subukin niyo ang Panginoon. Amen. Ito ang banal na kasulatan. Okay, let's say, ito ay sinabi ng Diyos Amen. Sinabi ng Diyos sa mga taga-Israelitas. Amen. Sa mga Israelites. Tama. Sa panahon ng mga prophets. Pero meron ding pakikipag-ugnayan ang Diyos
sa bagong tipan para sa mga hintil. Amen. Para sa mga hintil. Ito, Ephesians chapter 1 verse 7. Na sa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan. Amen ba? Mayroon tayong katubusan sa Panginoon. Nag-aalangan pa kayo? Ay, umuwi na lang kayo. Hindi ko ibig sakta ng mga damdamin ninyo. Ang gusto kong gawin ay i-confirm ninyo sa sarili ninyo na sa paglilingkod na ito ay mayroon tayong katubusan sa pangalan ng Panginoon. Huwag kayong mag-alinlangan. Baka nag-alinlangan pa kayo. Nagsasayang lang ata ako ng oras dito. Alisin ninyo sa inyong kaisipan mga bagay na yon. Lubusin natin sa ating sarili ang pananampalataya na sa pananampalatayang ito ay mayroon tayong katubusan. Tinutubos tayo ng Diyos. Amen. Mula sa sanlibutan, papunta sa Kanyang kaharian. Amen ba? Nire-reconcile tayo ng ating Panginoon Kristo. Nire-reconcile tayo sa pagtawag ng Diyos. Sa Diyos. We have studied that. The ministry of reconciliation. Ipinanunumbalik tayo sa Diyos. Okay. Sa pamagitan ng Kanyang dugo, through Christ, sa nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Salamat sa ating Panginoong Kristo. Salamat sa ating Panginoong Kristo. At sabi rin ng Apostol Pablo, iniluluhod ko sa mga bagay na ito, iniluluhod ko ang aking puhod sa Ama. Sa Ama. Sinong niluwalhati niya? Ang Ama o ang Anak? Pinuri niya ang Anak, pero niluluwalhati niya ang Ama. Amen? Pero alam niya kung ano ang pagkakilala ang inilalagay niya sa mga ganung bagay. Amen? Ang Ama na siya nagpanukala patungkol kay Kristo at ang Ama na nagkatawang tao na naging Kristo ay siyang kaluwalhatian ng Diyos. Verse 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Amen. Naunawaan niyo na ba talaga? Naunawaan niyo na? Praise the Lord. Verse 9, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang minagaling na ipinasya niya sa Kanya rin. Ipinahayag na sa atin ng Diyos. Naintindihan niyo na ba? Ang alin? Ang hiwaga, the mystery of His will. Ang alin? Na siya ay nagkatawang tao. Maunawaan na ba natin? Na ayon sa Kanyang minagaling na ipinasya niya. Ano ipinasya niya? Susuguin niya ang Kanyang anak. Amen? Pero ang pagpapasya na yon ay sa Kanya rin. Siya rin ang gumanap. He is the author and the finisher of our faith. Ang Diyos ang nagpanukala, ang Diyos din ang gumawa. Iisa lang ang Diyos eh. Amen? Iisa lang ang Diyos. Hindi pwede maging dalawa. Hanapin mo ang Biblia, iisa ang Diyos. Amen? At hindi rin sinabi ng Biblia na nagkaisa ang Diyos. Hindi. Talagang iisa ang Diyos. Kaya nagpanukala ang Ama at ang gumanap ay ang Anak. Mali. Maling aral. Dahil wala pang anak nagaganap ng mga panahon na yun. Ang anak ay nasa panukala pa lang. Nung ang Ama ay nagpanukala, siya rin ang gumanap ng panukala upang siya ay maging anak. At yun ang pagpapahayag na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Tandaan nyo ito. Ituturo nyo ito sa mga anak ninyo at sa mga anak at anak ninyo at
kung darating ang panahon, i-appoint kayo para magturo. Siguro, ang daycare natin ay magiging ganito ang pagtuturo. Mga bata, tuturuan natin ng kapahayagan ng Diyos. Hanggang sa mag-level up sila, hanggang sa maging sacerdote sila at tagapagturo ng katuwiran ng Diyos. Amen. Verse 10. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon. Okay. According to the dispensation of time, sa kaganapan ng panahon, darating ang panahon, may itinakdang panahon na alin? Upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Ito ang paungusap, ito ang paikipagtipan ng ating Panginoong Kristo dito sa bagong tipan para sa mga hintil. Let's say, para sa atin. Na titipunin niya ang lahat ng mga bagay. Amen. Pag sinabing tinipon, kalat-kalat ba? Amen. Pag sinabing tinipon, siyempre nasa isang lugar, tinipon ka na eh. Iipunin ka. Kukunin ka mula sa malayo, dadalhin ka sa isang lalagyan. Dadalhin ka sa isang lugar na kung saan ang Diyos ang bumili. Amen. Itipunin tayo ng Diyos. Amen. Naniwala kayo? Parang nag-aalilangan pa rin. Titipunin tayo ng Diyos. Amen? Babalikan natin yung kanina, saan tayo titipunin ng Diyos? Sa lugar na pinili ng Diyos. Amen? Alang-alang titipunin tayo ng Diyos, kalat-kalat pa rin tayo. Kung saan-saan tayo matatagpuan. Amen. Titipunin tayo ng Diyos. Pinyaw, sa kaganapan ng mga panahon. Amen. Ang mga tinubos ng Diyos ay titipunin niya. Titipunin niya para sa kanyang pangalan. Na sa kanyang pangalan ay magtatamo tayo ng pagkaligtas, magtatamo tayo ng biyaya, at magtatamo tayo ng pagpapala. Amen? Titipunin tayo ng Diyos. Kasama kayo? Okay, 2 Thessalonians chapter 2, verse 1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Amen. Kailan tayo titipunin ng Panginoong Jesucristo? Sa Kanyang pagparito? Amen? Sangayon kayo? Titipunin tayo sa Kanyang pagbabalik? Amen ba? Wala na sumasagot. Titipunin ba tayo sa Kanyang pagbabalik?
Amen. Amen. Sabi ni Sister Tess, tama. Bago siya bumalik, titipunin na niya tayo. Yun ang tamang message. Kasi kung sasabihin mo, sa kanyang pagbabalik, saka kanya titipunin, hindi yun ang pahayag ng nakasulat. Bago siya bumalik, titipunin na niya tayo. Para sa kanyang pagbaba, nagkakatipon na tayo. Amen ba? Ganun ang magpapahayag ng Biblia. Ano? Kaya sinasabi ng Matthew 24 na kung nakita ninyo ang Jerusalem na nakukubkub na, sakalang kayo maghahanda, huli na. Huli na. Ang mangyayari noon, pag nakita mong ang Israel ay nanganganib na, maghanda ka na. Para pag nakubkub na ang Israel, handa ka na. Hindi ka na kailangan bumili pa ng kung ano-ano o pumunta kung saan-saan. You are ready enough to wait for the Lord. Amen? Ganon ang pagpapahayag at pag-unawa ng Biblia. Amen. Kung nakita mo ba ang Israel na nakukub na sa kakalang kikilos, magiging huli na ang lahat. Amen. So, bago pa lamang makukub ang Israel, kumilos na tayo. And when is the right time? Ang tamang panahon ay paubayan natin sa pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Amen. At ang panahon ay matagal na nagsimula. Salamat nga sa Diyos, mayroon pa tayong mga pagkakataon. Mayroon pa tayong panahon. Amen. Dahil kung ipinahayag ng Diyos ang pagtakas at mangyari na ang pagkawasak, marami sa atin hindi pa nakasunod. Amen. Hindi ko naman sinasabing hindi kayo maliligtas sa pagkabuhay na magulit. Amen. Ang pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan na manatiling buhay hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Amen. Ito ang ating pinag-uusapan sa mga panahon na ito. So, kailan tayo titipunin ng Diyos? Bago siya bababa, mayroon nang ginagawang pagtitipon ng Panginoon. At sa kanyang pagbaba, tayo na ay may pagkakatipon. Hinihintay na lamang siya. Amen. Na siya ay gagawa, siya ay mahahayag sa atin, at siya ay maghahari sa atin. Amen. 2:13 ng Titus. Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpipilitan ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? Sa pagbaba ng Panginoon, mayroong naghihintay sa Kanya. Amen? May mga naghihintay sa Kanya. At ang mga naghihintay sa Kanya ay nagkakatipon. Natinipon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at dinala niya sa lugar na kanyang pinili. Amen. At sa lugar na yon na pinili ng Diyos na kung saan tinipon niya ang kanyang mga lingkod, verse 14. Maganda inugtong na ito na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen? Yeah. Na-establish na yung mga lingkod ng Diyos sa lugar na yun. Sa kanyang pagparito, hinihintay na lamang ang Panginoon. Na-establish na sila doon. Amen? Na-establish na sila doon. At napakahalaga na ma-establish na tayo doon bago dumating ang Panginoon. Amen. Ephesians chapter 2 verse 22. Tingnan natin yung mga bagay na ito na kung saan napakahalaga sa Panginoon na tayo ay titipulin niya. Na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu.
Sa English, in whom you also are built together for a habitation of God through the Spirit. Amen? Built together, pinagsama-sama ng Diyos, pinagkaisa ng Diyos, tinipon ng Diyos, upang ano? Panahanan ng Diyos o magitan ng Espiritu. Yan, napakahalaga sa Panginoon ang pagkakatipon. Amen? Mahalaga sa Panginoon na tayo ay magkatipon-tipon hanggang sa Kanyang pagparito. Naririnig niyo ba ang tipan ng Diyos sa inyo? Naririnig nyo? Punta na kayo doon. Halina kayo doon. Hindi tayo sa nag-decide kami, pero this is the message. Bahala kayo kung kailan ninyo gusto pumunta. Basta malaga, naunawaan nyo ba? Amen? Na kailangan natin mga katipon sa lugar na pinili ng Diyos bago siya dumating. Biblia na ang papahingan. Amen? Pinagsasama-sama lamang natin yung mga talatang ito na kung saan naririnig natin ayon sa salita ng Panginoon. Amen. Ito pa, Joel chapter 2 verse 16. Ito yung mga tinitipon dito, buhay pa. Buhay pa. Hindi mga patay. Dahil ang titipunin ng Diyos sa kanyang pagparito ay ang mga bubuhay na maguli. Ang mga bubuhay na maguli. Sila ang titipunin ng Diyos sa kanyang pagparito. It is written in Matthew 24:29. Masusubuin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng sanlibutan upang tipunin niya ang kanyang mga lingkod. Yung mga yon, yung mga bubuhay ang magulo. Pero yung mga buhay, nagkakatiko na sila at hinihintay ang ating Panginoon. Tipunin ninyo ang bayan, banalin ang kapisanan, isani ng mga matatanda, tipunin ang mga bata, at yaong mga pasusuhin. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. Amen. Tumugon tayo doon sa pagtitipon na ginagawa ng Diyos upang banalin ang kapisanan. Ayun pala, ito ang purpose ng Diyos sa pagtitipon niya sa kanyang mga lingkod. Sa lugar na yon, sinusubok tayo ng Diyos, babanalin tayo ng Diyos. Amen? Babanalin tayo ng Diyos. Amen? Ano ka babanalin ng Diyos sa lugar na yon? Gabi-gabi pa naman, umating ka ng service. Amen. Gabi-gabi may mga panambahan na nagaganap. Amen. Doon ka susubukin ng Diyos kung gaano ka katapat sa iyong paglilingkod. Amen. Na-challenge nga po sa patutuon nila doon. Mayroon yung isang matanda, uugod-ugod, nakabaston, yung lumakad, parang pagong. Pero nagsisikap para makadalo ng panambahan. Nakabless. Amen? Nakabless. Ito yung si Sister, taga-Mangaldan, mag-isa. Sister LB, kita ko rin dati, noon, malakas-lakas pa yun. Pero kung lumakad talagang, may tungkod na. Amen? Sa lugar na yun, mag-isa siya. Nasa 55 pa, nasa kaduluduluhan lang sila.
Pero, ang oras ng service doon, 6:30, alas 6. Alas 4 pa lang, naglalakad na. Para lang makarating ng panambahan. Sinusubok ang ating katapatan sa Diyos. Ang sabi daw ng matanda na yun, sabi niya, hanggat may pagkakataon ako, sasamantalahin kong makapaglingkod sa Diyos. Yan ang Panginoon. Yung ganong kaisipan sa Diyos, binanal na siya. Amen? Sa Diyos, binanal na siya. Paano? Ano kaya magiging sitwasyon natin pagdating doon? Kunting ulan, hindi na ako di-service. Kunting putik, hindi na ako lalabas. Amen. Doon tayo babanalin ng Diyos. Doon tayo masusubukan ng gusto sa ating mga paglilingkod. Amen. Okay? And the next verse, Hebrews chapter 12, verse 22 and 23. Hebrews 12, 22 and 23. Sabi natin, 22. Dapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos ng buhay, ang Jerusalem sa sangkalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Okay, 23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Maging sa langit, mayroong General Assembly, may pagpupulong ang mga banal. Ito sa langit ito, hindi ko sinasabi sa lupa. Nilalagay ko lang para maintindihan natin kung gaano kahalaga sa Diyos ang pagkakatipon ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga banal, upang siya ay sambahin, upang siya ay parangalan, upang sa pagdating ng Panginoon ay meron siyang mga daratnan. Amen. And just like the days of Noah, Luke chapter 17, verse 26. 17:26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kailan ito? Amen. Sa mga huling panahon, sa mga huling araw, sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, kagaya ng araw ni Noe. Amen. Kagaya ng araw ni Noe. Na ano? Lilipulin ang lahat ng masama. Amen. Ito ang itinakda ng Diyos sa panahon sa araw ni Noe. Lilipulin niya lahat ng masama. Amen. At wawakasan niya ang lahat ng kasamaan sa sanlibutan, ang sabi niya doon. Amen. Ano ang nangyari? Kinausap niya, nakita siya ng taong matuwid. Kinausap niya si Noe. Sabi niya, gumawa ka ng daong, gumawa ka ng arko, ganito, 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 ganito. Amen. Mapalad ang mga anak ni Noe. Napasama sila sa pagliligtas ng Diyos. Amen. Sino ang naligtas? Yung mga nasa loob ng arko. Amen. Yung mga nasa loob ng arko. Amen. Kaya yung mga nasa labas ay mga papahamak. Amen ba? Naintindihan nyo? Yang cedar symbolizes the Ark of Noah. Just a symbol. Ano? Symbol lang, pero may kaugnayan ayon sa pahayag ng Biblia. It's just a symbol, pero may kaugnayan. Alalahanin nyo sa araw ni Noe, ang lahat ng wala sa loob ng arko nangapahamak, nangamatay.
Sino ang mga naligtas? Yung mga nasa loob lamang. Amen? Si Dar symbolizes the Ark of Noah. Kung paano ninyo tatanggapin, kung paano ninyo iuugnay sa mga pagpapahayag na ito. Amen? But, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang kaisipan ng tao ay iba sa kaisipan ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay iba sa kalooban ng tao. Amen? Kung sinabi ng Biblia, alalahanin niyo si Noah. Paano siya nagligtas? Dinala niya sila sa loob ng arko. At ang mga wala sa loob ay mga papahamak. Sinabi pa ng Diyos kay Noah, doon ka sa bundok magpatayo. Nagpatayo si Noah ng arko sa tuktok ng bundok. Pinagtawanan siya ng mga tao. Amen? Pinagtawanan siya ng tao. Dahil nga ang kaisipan ng tao ay iba sa kaisipan ng Diyos. Tama ang sinabi ng Diyos kay Noah. Amen? Tinawanan siya ng mga tao. Nababaliw na raw, sira ulo na raw. Amen. Siguro tayo din, nagtatawanan ng ibang mga tao. Sabi na, malapit na ang Panginoon, hindi pa yan. Kaisipan ng tao ay iba sa kaisipan ng Diyos. Amen. Sinasabi ng Biblia, malapit na. Tapos sasabihin ng tao, matagal pa. Iba talaga ang kaisipan. At ang nagsasabing matagal pa, ay wala sa katuwiran ng Diyos. Amen. Wala sa katuwiran ng Diyos. Kaya ang tanong natin, gaano katagal ang malapit na? Ayan ang pag-usapan natin. Amen. Gaano katagal ang malapit na? Pero ang sasabihin ko sa inyo, it is more than enough para kayo makapaghanda. Ngayon, kung hindi natin sasamantalahin ang panahon, baka maging huli na rin ang panahon. Amen? Baka maging huli na rin ang panahon para sa atin. Paano nangyari sa mga karawan ni Noah? Ganyan din naman ang mangyayari sa karawan ng anak ng tao. 27, ituloy natin. Meron akong gustong pahayag sa inyo. Sila yung nagsisikain, sila yung nagsisinom, sila yung nag-aasawa at sila yung pinag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipon silang lahat. Kailan ba talaga? Kailan ba talaga? Ito na lang. Hintayin na lamang natin na sabihin ng Diyos sa kalagitnaan natin, lockdown. Ganun na lang. Ganun na lang. Lockdown. Amen. Lockdown. Paabuhayan na natin sa Panginoon ang pagpapahayag ng panahon kung kailan nga talaga. Amen. Pero ang kasiguraduhan natin dito, mangyayari ang salita ng Diyos. Ang panahon ay malapit na, ang mga takdang panahon ay nangyayari na. Okay. At dumating ang paggunaw at nilipon silang lahat. 28. Gawin din naman kung paano ang nangyayari sa mga karawan ni Lot. Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisinom, sila ay nagsisibili, sila ay nagbibili, sila ay nagtatanim, sila ay nagtatayo ng bahay. 29. Dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre at nilipol silang lahat. 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahahayag. Apoy ngayon sa remember Lot's wife, ang sabi niya doon, apoy naman ito. Apoy ang dugunaw. 31.
Sa araw na iyon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manawag upang kunin ang nasa bukid. Ay gayon din, huwag siyang umuwi. Kaya, pag gera na, hindi ka naman. Kasi bulan na ng apoy, gera na yun. Sabi niya, saka ka kikilos para kunin mo yung gamit mo sa bahay mo. Sabi niya, wala na. Huwag ka na umuwi. Diretso ka ng takas. Wala nang pagkakataon, wala nang panahon. Kaya huwag niyo nang hintayin na umulan pa ng apoy bago kayo matakot o bago kayo gumawa. Amen? Huli na. Magiging pangyayari. 32. Alalahanin niyo ang asawa nila. 33. Alalahanin niyo daw ang asawa ni Lot. Si Lot, lumingon. Si Lot, yung asawa ni Lot, lumingon. Amen? Ano ang tinignan niya sa likuran? Sayang. 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 Nanginayang sa lahat ng mga pag-aari nila. Sayang. Sayang yung business niya, sayang yung bahay niya, sayang yung lupain niya, sayang lahat. Sayang yung trabaho niya, sayang lahat. Nanghinayang. Okay, 33. Sino ba ang nagsisikap ingatan ang kanyang buhay, mawalan nito? Datapot ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay may ingatan yaon. Okay? Kaya, huwag na natin pahalagahan ang ating nasa. Huwag na natin pahalagahan ang ating sarili. Ano ang kakainin ko bukas? Magtanim ka na lang muna ng kamote at ipagbayan mo na sa Diyos. Ano ang isusuot ko bukas? Kung wala kang inimpak, wala kang isusuot. Kung wala kang itinabi sa loob ng 7 taon, wala kang isusuot. Kaya nga, magtabi-tabi na kayo ng may susuot. Ano? Kaya sabi ko sa inyo, yung kabanalan patungkol sa damit, huwag na natin pag-usapan. Kasi sa panahon na ito, hindi mo na iisipin kung ano yung susuot mo. Kahit ano, pwede na. Panahon na ng digmaan, mag-iinarte ka ba? Di ba? Wala kang mabiling damit, mag-iinarte ka ba? Eh kung wala kang naitabing damit, gutay-gutay lang suot mo. Tatapalan mo na lang siya ng dahon ng nyog. Wala tayong magagawa sa panahon na ito. Wala na. Kung wala kang short, kung wala kang pantalon, papalta ka na talaga. Yun na lang ang paraan. Kung ayaw mag-ibahag. Pwede na. Sabi, hindi na natin pag-uusapan ang kasuotan sa panahon na ito. Wala na. Wala na. Ang kabanalan na lamang na iiral sa panahon na ito ay ang pagkakilala mo sa Diyos. Amen? Ang pagkakilala mo sa Diyos. Ito na ito na ang kabuhayan natin sa mga panahon na yun. Eh huwag na natin pahalagahan ang buhay natin. Sabi nila noon, iniisip mo ba ngayon na magdudoktor ka para gumaan ang buhay nyo? Parang, kung kaya pa mag-aaral, sige lang. Pero kung isipin mo para umangat ka sa buhay, huwag mo nang isipin yun. Paubayan mo na lang sa Diyos lahat. Kung makapagtapos ka ng pag-aaral, then fine. Amen? Kung makahanap ka pa ng trabaho sa mga susunod na panahon, fine. Pero huwag mo nang pangarapin na umangat kayo sa buhay. Paubayan mo na lang sa Diyos. Ang gawin mo na lamang ngayon, kung may pagkakataon, samantalahin, maglingkod sa Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos, gawin ang salita ng Panginoon, at kung ano yung pagkaloob ng Diyos sa mga susunod, siya na ang mangyari. Dahil ang naghahanap ng buhay sa panahon na ito, ay mawawalan ka ng buhay.
Kahanap mo ng trabaho, nandyan na ang gera. Napasama ka tuloy sa pag-wash out. Amen? Pero hindi ko naman sinasabing maging kaligtasan sa langit, wala kayong pag-asa. Hindi naman. Amen? Hatulan na lang kayo ng Diyos kung paano nyo pinamuhay ang pananampalataya. Amen? Pero sa mga nagsisunod sa kalooban ng Diyos, therefore now, no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Hindi sila hatulan ng Diyos. Automatic, manahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon. Amen? Ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay may ingatan niyaon. Sino mang mawalan? Para bang wala na, hindi mo na pinahalagaan ang sarili mo, hindi mo na pinahalagaan yung pangarap mo, hindi mo na pinahalagaan yung kinabukasan mo. Basta nagpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Diyos. Mga naglingkod na yon ay may ingatan ang kanilang buhay. Ililigtas sila ng Panginoon. Tuloy, 34. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang isa sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa iiwan. May 35 pa ba? Meron pa. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa iiwan. 26. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa iiwan. 37. At pagsagot nila, sinabi sa kanya, saan Panginoon? Ang sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, doon din naman pag nangagkakatipon ang mga uwak. Meron pang 38? Wala na. Okay. Dalawang lalaki, nagigiling. Babae ba yun? Lalaki. Nagigiling. Ang isa, kinuha mo yung sinabi doon? Balikan nga natin. Ayan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Okay. Sino ang maligtas? Yung kinuha o yung naiwan? Just like the days of Noah, ito ang kinuhanan niya ng halimbawa, kagaya ng panahon ni Noah, ng araw ni Noah. Sino ang naligtas? Yung naiwan o yung tinangay ng bahay? Ngayon ang pag-aaral natin ngayon. Amen. Mahala na kayo mag-isip. Mahalaga, may pagliligtas ang Diyos. Okay, tuloy natin. Mahalaga ang pagtitipon ng ginagawa ng Diyos. Yung sasama pa tayo, pupunta ba tayo, o magpupusa tayo. Amen? Kasama pa kayo, magpapahikayat ba kayo, o magpusa tayo. Magpusa. Okay, Daniel 12:10. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay sa panahon na yun. Yun ang gagawin natin sa isang dako. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masama ang makakaunawa. Amen. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Maunawaan nila ang mga bagay na ipinapahayag ng Panginoon. Amen. Maunawaan ba natin ang kalooban ng Diyos? Maunawaan ba natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Naintindihan nyo ba, naunawaan nyo ba ang ebanghelyo ng kaharian? Ito ang kinakailangan may pahayag, 24:14 ng Matthew. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng Diyos. At magkagay darating ang wakas. Siya ang pangunahing pangangaral sa panahon ng huling araw. Amen. Ang ebanghelyo ng kaharian. Amen. Kaya mapalad ang mga pantas at sila'y makakaunawa. Maunawaan nila ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Amen. 11.
Ito, at mula sa panahon ng palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na naninira ay magkakaroon ng 1,200 at 70 araw. Amen? Ito yung tawag ito. Kailangan mapaghandaan nyo to. Makilala nyo ang panahon na ito. Kailan? Kapag ang Israel ay mabugtog, ito na. Kasi alisin na yung mga handog na susunugin. Amen? At ang kasuklam-suklam na maninira ay tatayo doon sa lugar na yon. And it is written in Revelation chapter 13. Bababasa niyan dyan. Ito ay magkakaroon ng 1,200 at 70 araw. 60, 90, 43 months. Amen? 43 months. Bakit naging 43 months? Ito, 12. Tingnan natin. Mapalad siyang naghihintay at datlin ng 1,300 at 35 araw. Amen. Sa mga naghihintay sa Panginoon, mahalaga ang talatang ito. Amen. Sa mga naghihintay sa Panginoon, mahalaga ang talatang ito. 1,335 days. Mapalad ka kung datnan ka ng mga araw na ito. Bakit? Mapalad ka. Amen. Bakit? Masasaksihan mo ang pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Titus 2:13, ang pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mahalaga sa araw na yun, bilang-bilang na tayo. Kailan magsisimula ang bilang? Yung kanina. Yung sinundan nito, 11. Sa panahon na ang handog ay aalisin sa Israel at ang tatayo ang kasuklam-suklam na maninira sa Israel, sa Jerusalem, bilang ka na ng mga araw na ito. Kailan mangyayari na tatayo ang kasuklam-suklam na maninira sa Israel? Pag sila ay matutulog. O pag nagkaroon ng agreement. Magbilang tayo ng araw. Magbilang tayo ng araw. At darating ang ating hinihintay, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya sa pagkakatipon na gagawin ng Diyos sa atin, wala tayong gagawin, kundi hintayin ang pagparito ng Panginoon. Amen. Hintayin natin ang pagparito ng Panginoon. Kaya nga, sa lugar na yun, hindi na tayo mag-iisip na kung anong kinabukasan meron tayo. Basta Diyos na lang natin ang lahat. Amen. May tiwala ba kayo sa Diyos? O mas may tiwala kayo sa kakayahan ninyo? Sabi ng Biblia, mapalad ang tumitiwala sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang tumitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Panghawakan na lang natin yung mga talatang yun. Amen. Panghawakan na lang natin yung mga talatang yun. Amen. Zephaniah chapter 3, verse 8. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Amen. Ilang araw natin siyang hihintayin? 1,335 days. Mula sa
tayo ng kasuklam-suklam na maninira. Amen. Pero, ngayon pa lamang, simulan na natin maghintay sa Panginoon. Simulan na natin. Amen. At makapaghihintay tayo ng walang agam-agam sa ating pag-isip kung tutugon tayo sa pagtitipon na sinasabi ng Panginoon. Kaya hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, hanggang sa kaarawan na ako'y bumangon sa panghuhuli, sapagkat ang aking pasya ay pisanin ng mga bansa upang aking mapisan ng mga kaharian, upang maibuhos ko sa kanila ang aking kagalitan sa makatuwid bagay ang aking buong mabangis na galit, sapagkat ang buong lupa ay sasakmalin ng silakbo ng aking paninibugho. Amen. Galit ang Diyos sa kanila na gumagawa ng masama at hindi tumatalima sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kasama dyan yung Philippians 1. Ano ba? At 1 Thessalonians 1:8. 5:8. A second. Ayan. Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Sa kanila ang galit ng Diyos, sa kanilang paninilubo ng Diyos, lilipulin sila ng Diyos. Amen. Titipunin niya ang masama at ang mabuti, paghihiwalayin niya. Ang masama para sa pagkawasak, ang kanyang mga lingkod ay para sa pagliligtas. Amen. Isaiah 66 verse 18. Balas na lang natin. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat ng bansa at ang mga iba't ibang wika, at sila ay magsisiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. Amen. And 21. At sa kanila rin naman ako kukuha ng pinakasaserdote at mga pinakalibita, sabi ng Panginoon, 22. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa ay aking lilikhain, ay mananatili sa harap ko, gayon, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. Naligtas ka ba? Naligtas ka ba? Amen. Consider yourself saved sa mga panahon na ito. Mananatili ang iyong pangalan. 23. Maganda rin to. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Magkakaroon ng panibago lahat. Amen. Sabi niya, sa bagong buwan hanggang sa panibago. Talagang babaguhin ng Diyos. Paano niya babaguhin? Isasauli niya sa dati. Bagong luma, no? At mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Talagang magkakaroon ng bagong tipan para sa mga lingkod ng Diyos, bagong langit at bagong lupa, bago na lahat. Amen. Paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Mangyayari ang nakasulat na lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng mga dila ay magsasabi, ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo. Sa ngayon, hindi lahat ng tao lumuluhod sa Diyos o hindi lumuluhod sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa panahon na, sa araw na ito, lahat, walang hindi, mangyayari ang salita ng Diyos. Okay. Para sa FYI, ito yung talatang sinasabi ko kanina. Nehemiah chapter 7, verse 4 and 5. Ang bayan nga ay maluwag
Maluwang pa. Ilang hektarya yun? 300? 400? Ang bayan ay maluwang at malaki. Patayo na kayo ng bahay. Ngunit ang mga tao ay kakaunti. Ilan na ba ang populasyon ng Sidar? Mga taga Sidar. Ilan na? 3,000? Wala pa 3,000? Wala pa, no? Kaunti pa nga lang ang tao. At ang bahay ay hindi na itatayo pa. Kunti pa lang mga bahay. Magpatayo na lang kayo ng mga bahay. Magpatayo ng mga kabahayan nyo doon. Gagawin nga tayong bayan at saka titipunin tayo ng Diyos. Bakit hindi? Verse 5. At inilaga ng aking Diyos sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao. Consider yourself important people. Mahal na tao yun. Amen? Kaya yung nakatanggap ng mensahe ng Panginoon, magmadali na kayo. Amen? Si Sister Tess, magpapasukat na ng lupa. Magpapasukat na ng lupa. Magmamadali na rin. Amen? Kung narinig ninyo ang mensahe ng Panginoon, magmadali na kayo. Bakit? May gagawin ng Diyos. Pisanin ang mga mahal na tao, yung mga mahalagang tao. Sa lipunan, hindi tayo mahalaga. Pero sa Diyos, mahalaga tayo. Bakit? Ipipreserve tayo ng Diyos. Para ano? Ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sino nakakalam ng patotoo patungkol sa Diyos na siya ay nagkatawang tao? Tayo lang. Hindi alam ng mga pananampalataya ito. Tayo yung sa Batista, namamangha pa sa sinasabi ni Brother Joseph. Ang Diyos nagkatawang tao, bumaba, wala siya sa langit. Nagkatawang tao at naging taong totoo, hindi nila alam. Pero ang patotoo na yun ay nasa atin. Kaya tayo, mahalaga tayo sa Diyos. Preserve tayo ng Diyos. At ang araw na ito ang ating ipapahayag sa kanila. At ang mga pinuno at ang bayan upang mga bilang ayon sa talaan ng lahi. At aking masumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiyahon noon una. At aking nasumpungan nakasulat doon. Amen. Magmadali na kayo para mapabilang kayo na maging sigarilyo. O next month daw, may kuryente na. O, ayaw nyo pa. Magmadali na kayo. Magmadali na kayo. Sa census ng Sidarian, kasama na kami. Amen? Pero sa municipal, hindi pa. Pero later on, magpaparegister na rin ako doon. Kaya kayo, sikapin ninyo na maging bahagi na kayo ng census ng Sidarian. Dahil paghanapin ng Diyos ang listahan, pag wala pangalan nyo doon, baka hindi kayo may liligtas. Sabi ko lang naman, nasa sa inyo, mahalaga sa Diyos ang listahan ng mga pangalan. Pag nakapagpatayo na kayo doon ng kubo ninyo, sabihin ninyo doon sa management doon, may bahay na ako rito. Lista na kayo. Lilista ng pangalan nyo. You are Sidarian. Amen. You are Sidarian. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tinitipon tayo ng Diyos ngayon pa lamang. Huwag na natin hintayin ang panahon na sa kanyang pagbaba, saka tayo kikilos magiging muli. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin na kanyang mga tinubos. Purihin ang Panginoon. Tayo magsitayo mga kapatid. Salamat sa iyo. Pakilain ka sa iyong mga dakilang gawa. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa iyong
dakilang kapangyarihan. Ang mga bagay na ito ay yung pinahayag sa amin upang kami ay makalubo at mangalam ng mga kalooban mo. Na isa sa mga panukala mo ay tipunin ng iyong mga lingkod upang maging iyong bayan. At sa bayan na iyon, iyo silang lilinisin at babanalin upang maging karapat-dapat sa pagliligtas na iyong ipagkakaloob. Panginoon, kausapin mo ang bawat isa sa amin na tumugon sa mga pagkilos, tumugon sa mga pagpapahayag mo at sa mga salita mo, Diyos, upang kami ay maging bahagi ng pamayanan na ito na kung saan iyong itinatatag, upang kami, Panginoon, ay makabahagi sa kadakilaan ng iyong pangalan, sapagkat ang iyong pangalan, O God, ay makapangyarihan. Kaya nito kaming iligtas, kaya nito kaming pagpalain, kaya nito kami, O Diyos, ingatan, kaya kami nito, Panginoon, proteksyonan sa mga masasama. Salamat sa kabanalan ng iyong pangalan, O Diyos. In Jesus' name we pray, O Lord. Pananahanin mo kami sa isang bayan na pinanahanan ng iyong dakilang pangalan. At kami, O Diyos, ay mananahan sa lugar na iyon na taglay ang pangalan mo, ang kapurihan mo, ang kadakilaan mo at ang kaluwalhatian mo. At siyang mahahayag, Panginoon, sa buong sanlibutan sa mga panahon darating. At kami, O Diyos, ay nagpapasabot sa iyong mga salita. Kilusin mo kami at gawin mo kami maging bahagi sa kaganapan ng mga bagay ito. At kami, O Diyos, ay maging hayag sa iyong harapan na kami ay mga lingkod mo at kami ay iyong bayan na iyong tinatatag. Kaya Panginoong Sus, luwalhatiin ka ng lahat ng may hininga at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo at ang lahat ng mga may labi ay maghahayag na ikaw ang Panginoon at ito ang kapurihan mo at ito ang iyong kaluwalhatian. O God, lubusin mo nawa sa amin ang iyong kagandahang loob na mahayag ang lahat ng bagay na ito. O Diyos, pagpahayagan mo kami ng karunungan at kaalaman at marinig nawa namin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng mga lingkod mo, ng mga apostol mo, maging ng mga propeta. At sa amin, O Diyos, ay makilala ka na Diyos na kumikilos at naghahayag sa amin ng iyong mga gawa. Purihin ka, Panginoon, nawalhatiin ka. Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpahayag at nagpakilala kung gaano kadakila ang iyong mga panukala. Ikaw, O Diyos, ang nagpakilala sa amin at gagawin mo kaming bayan. At saka na kami ay magiging saksi sa gitna ng bayan na ito at kami magpapahayag ng lahat ng iyong kadakilaan. O Lord, Panginoon, mga kapatid namin na malayo sa lugar na ito na naabot ng pangangaral, ikaw ay umabot din naman sa kanila ng iyong magandang loob at ng iyong kahabagan. O Lord, ingatan mo rin ang bawat isa at pagpalain mo ayon sa kanilang pananampalataya at kilusin mo ang iyong Espiritu upang magising ang kanilang mga espiritual at maunawaan nila kung paano pagkilos ang ginagawa mo sa iglesia mo. Na makilala namin na ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay at nagtatakda ng panahon upang tipunin mo kami at nagtatakda ng panahon sa kaganapan ng iyong mga panukala. Salamat po Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. O God, we trust in you. We put our trust in you. O God, kasihan mo nawa ang bawat isa na ang kanilang pagtitiwala ay nilalagak sa iyo, Panginoon. Salamat po Diyos. Panginoon, na muli, dadalangin ko sa iyo mga kapatid na ito, mga lingkod mo na ito, sa kanilang mga kabalahan, sa mga kanilang mga gawa, ay pahintulutan mo nawa na maging pagpapala sa kanilang mga bagay na ito, upang sila rin naman ay makasurvive sa mga pangailangan
at kung maaari makatugon sa mga paghahandang gagawin. At ikaw rin, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa kanila at magpala sa kanila ng mga bagay na ito. Kami, O Diyos, ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandang mo. Pagpala mo ang mga biyaya, mga pagpapala sa mga kapatid na ito sa loob ng kanilang mga tahanan, pagkain sa kanilang hapagkainan, at pag-ibig sa bawat isa sa kanilang tahanan. At sa bawat isa, sa amin, Panginoon, bilang isang sambahayan mo, ay pinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng bagay. At nadalangin namin na maragana sa amin ang pagkakaisa, ang pag-ibigan, at ang paglilingkod sa isa't isa. Purihin ka at luwalhatiin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Tapos-tapusan mga kapatid, anong bagay na katotohanan, anong bagay na kagalang-galang, anong bagay na matuwid, anong bagay na malinis, anong bagay na kaibig-ibig, anong bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan na isipin ninyo mga bagay na ito. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-isip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Siya nawa. Amen. Amen. God bless us.